Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Libeste, itinuro ang mga malapit kay Garjola na umano'y demolition job laban sa kanya. Diretsang itinuro ni Congressman Leandro Libeste, kinatawan ng Batangas 1st District ang mga taong malapit kay Garjola at ilang DPWH contractors bilang umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay Libiste, ipinaaabot umano sa kanya na ang mga umaatake sa kanyang kredibilidad ay ang mga natatamaan ng mga impormasyong kanyang inilabas kaugnay ng mga proyekto at kontrata sa loob ng pamahalaan. Sabi ni Libeste, sinabihan ako na ang nagpapatake sa akin ay mga taong malapit kay Garjola at iba pang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas ko. Higit pa rito, nagbitiw ang kongresista ng mabigat na aligasyon na ang mga dapat mismong iniimbestigahan ay may impluensya sa mga nag-iimbestiga. Bagay na niya ay naglalagay sa alanganin sa integridad ng mga proseso sa pananagutan. Dagdag niya, ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluensya sa mga nag-iimbestiga. Hindi nagbanggit ng partikular na pangalan si Libeste, ngunit malinaw ang kanyang punto. May power dynamics umanong pumipigil sa patas at malayang imbestigasyon. Sa kabila nito, tiniyak niyang hindi siya uurong. Wow, yan magandang pakinggan. Palaban talaga. Hindi siya uurong at ipagpapatuloy ang paninindigan para sa katotohanan at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Nananatiling mainit ang usapin habang inaabangan ang magiging tugon ng mga sektor na binanggit at ang posibleng hakbang ng mga ahensyang may mandato sa investigasyon. Okay. Tatandaan natin itong si Congressman Garjola ng Construction Workers Solidarity Party List Group. Siya yung pinangalanan ni Congressman Libeste na isa sa mga may pinakamalaking flood control projects na matindi ang ugnayan sa DPWH. Hindi pa na-approve ang budget, nandun na, ready-made na doon sa DPWH. So, nakakapagtaka dahil hanggang ngayon, wala pang kasong na isasampa laban kay Congressman Garjola. Ang meron lang yung napabalita na na-freeze daw ang assets. Tatlo silang kongresista na hanggang doon lang, freezing of assets siya. Pang-apat pala si Saldico. Garjola at ang magkapatid na Yap. So, yun lang ang alam ko, 4 na kongresista lang ang may matunog na pangalan na parang may aksyon na. Kailang si Saldico lang ang may kaso, si Saldico lang ang may warrant of arrest. Kaya no wonder nakatunog itong si Saldico na siya lang ang ididiin. Kaya nagsalita siya, binuking niya ang mga budget insertion ng Pangulo, ni Romualdez, ni Sandro Marcos at iba pa, First Lady, bago nagtago. Ngayon, wala na. Kung nasaan si Saldico, hindi na nila alam. Okay, balik tayo dito. So, salamat naman, Congressman Libiste, sa tapang mo. Umiiyak daw itong si Congressman Libiste. According sa kwento ni Senator Lacson, nag-usap daw si Senator Ligarda at Senator Lacson. At nagpapatulong si Senator Ligarda. Siyempre, nanay yun eh. Alam niya yung pinagdadaanan ng anak. At
humingi ng tulong si Senator Ligarda kay Lacson para payuhan niya si Libeste kung anong maganda niyang gawin. At maganda naman at supportive naman si Senator Lacson na iintindihan niya ang pinagdadaanan ni Congressman Libeste dahil napagdaanan na yan ni Lacson panahon ni PGMA. Bagitong senador din si Lacson noon, sinisiwalat niya yung mga nalaman niya tungkol sa mga hindi magandang nangyari sa GMA administration, particularly sa ginagawa ng First Gentleman Mike Arroyo noon. Kaya yun, pinag-initan. Ginawan ng kung ano-anong kwento hanggang na-issuehan siya ng warrant of arrest, then nagtago na pilitan. So, Garjola. Ano ngayon ang susunod? Ano ang aasahan natin sa taong ito? May makukulong na ba na malalaking isda? Romualdez, yan. Medyo may pag-asa dahil iimbestigahan ni Senator Ping Lacson ang Cabral Files. Medyo nabuhayan ako ng loob dahil akala ko ihinto na ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, nagpahayag ng interest si Senator Lacson. Actually, napaaga na January 19. Resume na ang investigasyon na wala pang session ng Senado, pinaaga. And to me, that's good move ni Senator Lacson kasi may mga titistigong, mga bagong testigo. Example, may testigo daw na magdidiin kay Romualdez na ang testigong ito sinasabi na ginamit ni Romualdez ang mag-asawang Diskaya para makabili ng mamahaling bahay sa isang exclusive na subdivision sa Makati. Wow! Pag klaro ang testimonya nito, yun na yung ebidensya labang kay Romualdez. Kasi sa ngayon, klaro na walang matibay na ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito, asahan natin kung matuloy yung sinasabi ni Lacson na may direktang ugnayan si Romualdez sa mag-asawang Diskaya, pinagkatiwalaan niya ito na bumili ng mga mamahaling ari-arian, bahay at lote sa Makati. Ito na, diin na siya dyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mong yero si ate. Taganing sin dagat nga dagan pantay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo giyero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mauna pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Una ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang bigkuan igora sa mong kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo.
So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid among abuan. so dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.